petsa na. Nasaan na yung mga nagsabi nung January na New Year, New Me? Nung una kasi, ang akala ko lang, buhat-buhat, na hindi lang pala doon sa pagbubuhat magigain yung muscles. So, nandun siya sa tamang pagkain. Hindi namin ginagawa yung fasting. Iba po kasi ay ginagawa nila yung 16-8 na pattern, kung tawagin is intermittent fasting. Pero bago po tayo magsimula ng anuman pong uri ng fasting o anuman pong pagbabago sa ating eating pattern, mas mainam po talaga na kumonsulta po muna tayo sa mga health professionals, katulad po namin mga doctors, or even sa mga registered nutritionists and dietitians po, para makasigurado po tayo na ang gagawin po nating pamamaraan ay ligtas po at akma sa kondisyon po ng ating katawan. Kagaya rin sa religion, hindi lahat ng food restriction dapat paniwalaan, kailangan mo nang i-verify sa banal na kasulatan. Kagaya ng paniniwala ng marami tungkol sa Kwaresma o Lent at Easter, ito ba ay beneficial para sa tao? Ito ba ay simpleng panahon lang ng pag-detox ng kasalanan? O baka ito ay toxic sa kaugnayan ng tao para sa Diyos? Nabiktima ka na ba ng fake news? Dahil napakaraming misleading social media content para lang makakuha ng likes at views. Paano natin malalaman kung alin ang tama at totoo? Yan ang ating aalamin sa kaalaman ng lahat. Narito po kami ngayon sa Barangay San Pedro, Cutod, San Fernando City, Pampanga. Popular ang dakong ito sa marami, lalo kapag dumarating ang tinatawag nilang Lenten season, sapagkat sa dakong ito ay isinasagawa ang crucifixion reenactment daw ng Panginoong Hesukristo. Share ko lang, ang salitang Kwaresma ay galing sa salitang Espanyol na Quaresma. Mula ito sa Latin word na quadragesima, na ang ibig sabihin ay 40 o 40. Ang bilang na 40 ay hango sa 40 araw ng pag-aayuno at paghihirap ni Hesukristo sa disyerto bago siya nagsimulang mangaral. Para sa mga Katoliko, ang Kwaresma o Lent sa Ingles ay ang 40-day season kung saan inaalaala nila ang kamatayan at mga naging paghihirap ni Kristo. Para sa kanila, panahon daw ito ng pagsisisi sa mga kasalanan, pagninilay-nilay, pag-aayuno, pagpapakasakit o penitensya. Sa mga panahong ito, ginagawa nila ang mga pabasa, prosesyon, sinakulo, bisita iglesia at iba pa. Ito daw ay kanilang panata sa layuning maging banal, mapatawad sa kasalanan at mapalapit sa Diyos. Nagsisimula daw ito sa Ash Wednesday bilang paghahanda daw sa pag-celebrate nila ng pagkabuhay na muli ni Hesukristo sa Easter. Share ko lang na tuwing Kwaresma rin ay inuobliga ng simbahan ang mga Katoliko na gawin ng fasting at abstinence sa karne. Pero wait lang, alam ba ninyo, ayon sa isang Catholic defender, ang original na practice ng kanilang pangingili noon ay hindi naman 40 days, kundi 40 hours lamang. Para sa kaalaman ng lahat, ayon sa ilang Catholic authority, ang Kwaresma ay hindi naman practice ng mga apostol noong 1st century. Ang mga katechumen, mga taong hindi pa nabinyagang Katoliko na naghahanda bago tanggapin sa simbahan. Dahil may ilan noon na umaanib pero hindi naman talaga naniniwala. Ang unang opisyal na pahayag ng simbahang Katoliko tungkol sa Kwaresma ay noon lamang 325 AD sa Konsilyo ng Nicea. Ito pa, ayon na rin sa mga otoridad Katoliko, ang kanilang mga miyembro ay maaaring pumili ng kanilang sariling pamamaraan upang isagawa ang Kwaresma. Pero wait lang, kala ko ba ang Lent ay pagtatanggi ng sarili o self-denial? Bakit sarili pa rin ang masusunod sa huli? Ma, saluhan na pong ebon. Natin? Itong mo po. Magkano? Pulo mo. Oh, pulo.
Ano naman kaya ang pinipili ng karamihan na paraan para i-celebrate ang Kwaresma? Ang hanapin ang Easter egg na iniwan ng Easter Bunny. Napuno po? Real talk, ang Easter egg at Easter bunny ay galing sa mga kulturang pagano. Ayon sa folklore, ang Easter bunny ay isang kunehong simbolo ng Easter na nagdadala ng mga Easter eggs. Sinasabi nila na ang mga itlog ay simbolo ng spring at ng pagkabuhay na maguli. Ang terminong Easter naman ay mga salitang may kaugnayan sa pagan god o Diyos-Diyusan ng mga pagano ng tagsibol o spring na si Yostre. Nako, kung tunay na Kristiyano, bakit ang gawain ay pampagano? Ganito naman ang itinatanong ng iba. Bakit ang Iglesia ni Cristo ay hindi nakikiisa sa Kwaresma? Masama bang alalahanin ang mga paghihirap ni Cristo? Bakit hindi kayo nagpepenitensya o nagpapapako sa krus? Masama ba yung Easter? Masama bang magsaya at i-celebrate na nabuhay ulit si Kristo? Na after ng kanyang suffering ay may resurrection? Yan ang ating aalamin sa kaalaman ng lahat. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Para po sa kaalaman ng lahat, ang Iglesia ni Cristo ay hindi po nakikiisa sa pagunita ng tinatawag na Kwaresma, sapagkat ang pagunita po nito at ang mga gawain at tradisyon na kaugnay nito, nakakabit dito, ay labag sa Biblia. Isa po sa itinatanong sa Iglesia ni Cristo, masama bang alalahanin ang mga paghihirap ni Cristo? Hindi po. Utos pa nga po na ito ay alalahanin. Pero hindi gaya ng ginagawang pag-aalaala kapag dumarating ang tinatawag nilang Kwaresma. Kundi ang mababasa po na iniutos na pag-alala sa Panginoong Hesukristo ay nakatala dito sa unang Korinto 11:23 hanggang 25. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Ang tinutukoy po na pag-alala ay ang ginagawa sa banal na hapunan. Ganito po ang pag-alala sa Panginoong Hesukristo na ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Ang isa naman po sa itinatanong, bakit hindi kayo nagpepenitensya o nagpapapako sa krus? Ang ginagawa po na pagpipinitensya ng ilan sa mga kababayan nating Katoliko ay naroong hinahampas ang likod at pinagsusugat ito, mayroon pang naglalakad ng nakayapak at mayroong gumagapang na halos masugat na ang mga binti. At yung pagpapapako po sa krus ay hindi na po siguro natin dapat ipaliwanag. Ang mga ito po ba ay sinasang-ayunan ng Biblia? Ganito po ang mababasa natin sa unang Tesalonica 5:23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, ang pananakit sa sariling katawan ay labag po sa kalooban ng Diyos. Manapay, iniutos pa nga, at ang inyong katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Doon naman po sa tanong na masama ba yung Easter? Masama bang magsaya at i-celebrate na nabuhay na maguli si Kristo? Na
after ng kanyang suffering ay may resurrection? Narinig na po natin kanina na ang mga iba't ibang kaugalian na nakapaloob sa paggunita ng Kwaresma kasama ng Easter ay mula po sa mga pagano. At hindi po tayo dapat makibahagi sa mga gawaing pagano gaya ng ibinibili ng mga apostol na mababasa sa Efeso 4:17. Kaya't ito ang masasabi ko sa pangalan ng Panginoon. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip. Mga kaibigan, ang mga tunay na Kristiyano ay hindi na po namumuhay na gaya ng mga pagano. Ito po ang dahilan. Kaya kaming mga Iglesia ni Cristo ay hindi po nakikibahagi sa mga tradisyon at gawain na may kinalaman sa tinatawag na Kwaresma. So, fast is fast. Ngayon, alam nyo na kung bakit hindi nakikipagkaisa sa Kwaresma ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sana'y nakadagdag ito sa kaalaman ng lahat.